Good morning po sa lahat, sa mga bisita po natin. Our 240th regular session is now called to order. May I request Councilor Rodriguez to lead invocation and invocation po. Councilor Smith. Councilor Smith. Tayo po ay manalangin at kilang Diyos, Ama namin na itaas-taasan sa lahat. Punitin namin, pinasasalamatan sa araw na pinagkalap po ninyo sa aming pindin, sa pag-asa ng bawat isang namin ito. Patuloy po namin Panginoon piniling ang inyong paggabay din Panginoon katalungan na naway pagkaloob po sa isa't isa para sa aming mga tatalakayan ng araw ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong araw na ito, magiging din ang kaundaran na aming tayo ng Diyos mo. Salamat Panginoon Jesus. In Jesus' name. Amen. Para sa aking mga kasamahan kong siya ng bayan, taas po natin ang ating mga kamay at sabay-sabay po natin pagkakasin ang Philippine Councilor Street. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official acts, and as I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and heart, and I shall be true to my constituents in the Philippine Union. Thank you, Councilor Rodriguez. Mr. Secretary, please call the roll for. Good morning, everyone. I please call the roll. Honorable Sarah Abon, Honorable Richard Balyan, Honorable Ezekiel Rodriguez, Present. Honorable Nicansang Nakanilaw, Honorable Jonathan Lagrada, Honorable Arturo Ferrares, Honorable Victoriano Bolivia, Honorable Hayati Dugasan, Honorable Georgia Linjoy Jackson, Honorable Mireya Pacanto, Honorable Jason Ray Sistine. Mr. Temporary Presiding Officer, we have 5 members who are present in this session. And may I inform the August body that the 3 honorables, Councilor Nicansang Nakanilaw, Councilor Puligi, and Councilor Espiri were attended the MDC, but on the attendance, the indicate the attendance in the at paparating na rin po sila, Mr. Temporary President. Okay po, Mr. Secretary. So we can transact our agenda. Thank you po. Mr. Temporary. Councilor Rodriguez. Mr. Temporary, I move that to have a suspension to the order of business. Our internal rules, Mr. Temporary, to move from the item 4 to item number 7, reading and referrals of proposed measures, ordinances, resolutions, and other communications. Mr. Temporary. Second. Suspend the rule. Okay, let's move to the item number 7 po, reading and referrals of proposed measures, ordinances, resolutions, petitions, letters, and other communication. Mr. Secretary, can you please read the agenda? Yes, agenda. Item number 1, Ordinance number 2025-02 for the Barangay Council of Maynilad. An ordinance establishing the Barangay Community Garden located at Barangay Maynilad, Block 12, Palawan, designating management and operations responsibilities. Refers to committee on rules, laws, ethics, public order, and good governance. Number 2, State Kabataan Annual Budget for CY 2025 and Comprehensive Barangay of the
Number 3, a letter from the municipal mayor requesting for the amendment of the current job order daily wage rate from 355 pesos to 430 in relation of ordinance number 2023-03 and ordinance fixing the monthly and daily wage rate of job order and contract of service personnel of the municipality of Cruz Point, Palawan. Refer to Committee on Finance, Appropriations, and Ways and Means. Number 4, a letter from Mr. Roberto Rama requesting for the rectification of HB Resolution number 2025-76 from construction of building to construction of gasoline station. Refer to Committee on Infrastructure and Communication. Mr. Temporary Presiding Officer, we have here a communication from the municipal mayor requesting the Sangguniang Bayan for consideration of the proposed measure, a local health board resolution strengthening vape control measures in local government unit of Cruz Point to protect public health and promote a vape-free environment for approval of the Sangguniang Bayan. Refer to Committee on Health. And another proposed measure, an ordinance fixing the monthly and daily wage rate, job order, and contract of service personnel of the municipality of Cruz Point, Palawan. Refer to Committee on Finance, Appropriation, and Ways and Means. No more, Mr. Temporary President. Thank you, Mr. Secretary. Let's go to item number 8. Yes, Mr. Councilor Rodriguez. I move for a 10 minutes recess. Okay, 10 minutes recess. The resumption of our session. Let's continue our session. Mr. Temporary, Yes po, Councilor Rodriguez. I move to for the resumption of our suspended rules and to go back sa ating item number 4 sa reading and consideration ng minutes po. Okay, let's go back to item number 4. Reading and consideration of the minutes of the previous session. Mr. Temporary, Yes po, Councilor Rodriguez. item number page 4, number 218, 218, motion to amend by substitution. Will be read certain numbers, not members po. Okay, Mr. Secretary, please statement po. Yes, Councilor Langinaw. I move for the adoption the order 39 titled Environment Cruz Point, Palawan from May 20, 2025 the SB session of Cruz Point, Palawan be approved and adopted. I second. Okay, let's move to item number 5, privilege speech po. Privilege on.
Tipurari. Yes po, Dr. Rodriguez. On question hour, I would like to take this opportunity to request the representative po ng Sangguniang Bayan, particularly yung gumawa po ng budget ng SBO office. Maaari po bang malaman po sana natin kung ano yung mga napapaloob po sa kanilang ginawang budget. And ngayon po ay kasi hindi man lang po namin nakita o hindi man lang po nagkaroon ng meeting para alamin kung ano po yung mga kailangan po ng bawat Sangguniang Bayan members. Bagtos, ngayon po ay panahon na ng paglatag po ng mga hiling sa MDC meeting. So maaari po bang maipatawag po ba sandali at may presenta man lang po sa August Bati yung kanilang nagawang budget plan para sa taong 2025 to 2026. Okay po. Patawag na po natin. Pero po, bago ang lahat, I would like to acknowledge po presence po nila Sir Joseph Paul Ariola, sir. And siyempre kay Sir Salvador Rodriguez. Pagkano mo naman, kay Ma'am Connie. Pasensya na po kayo, na-delete yung pag-intay na-delete yung session namin. Kay Sir Daniel Oliver Suki. And kay Sir Alexander. And siyempre, kaya ano po kay Sir Mark Anthony from Paliko. Sir, napas po na. Magandang po sa inyo lahat. Sino tayo natin? Mr. Temporary, Yes, Sir Rodriguez. with that po, we are still in the question hour po. Ay pwede naman po siguro yung ibang guest na natin na naghihintay na i-accommodate po natin para habang tinatawag pa po yung gumawa po ng ating budget na. Okay, thank you, Councilor Rodriguez. Based na lang po sa kung sino na una na dumating. Kay Sir Robert at saka kay Sir Salvador. Isa lang po kayo. Patungkol to sa quality. Sino? Sa SP Bong yata rin nagpatawag. Wala siya. Wala. Sir, Ano way na rin. Yes, Councilor Langnilaw. nasa MPC meeting po kasi kami and si SB Go Ferraris as well
Kasama rin po si Mark. And if we can change the order of business for the meantime po, para siguro mapasok po natin yung resolution for third reading para habang nandito po sila, mapabotohan na po natin. And I believe naman po kayang, ano naman po, if the budget will allow, I would like to suspend the order of business temporarily. Jump to the Item item number 10, the resolutions and ordinances for third reading para ma-approve na po natin sila. Second. Thank you, Councilor Langanigaw. Okay, we go to item number 10 po para i-approve lang natin yung resolution nyo. Ang gusto lang talaga makita ni SB po, si Sir Rodriguez. Tama ba? Si Sir Rodriguez kasi hindi niya kilala eh. Ayun lang naman talaga yung question niya. Tsaka, ay, at saka, okay po. Ako na ay konting question na po. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat na nandito po. Ako po si Mr. Salvador Rodriguez. Dati po taga Pambilyan. Nalipat na po ako sa Mainit. Doon po yung bahay. Pero noong 2009 hanggang 2023, diyan po ako sa page ko sa Sir Residence. So, lumipat po ako ng Mainit. Then po ako naka-resto. Nagkaroon po ng chance na mag-apply po na commercial sa grabe doon po sa Pambilyan. Yes po, Baka pwede po malaman yung kanyang palayaw kasi hindi maalala ni Bibo yung pangalan niya Salvador, hindi familiar kay Bibo. So yung yung ano po, yung palayaw po. Sige po, kilala po ako sa palayaw na Utoy po. Kung bakit din po kay kagawad pong Utoy, ma-remind niya po na doon po ako dati kay Engineer Sir na magkamag-anak sila ng Engineer Sir. Utoy, Utoy. Utoy po, Utoy. At saka parang may isa pang question si SB mo. Ilan yung pari doon sa Kabibig po? Dalawa po. Kay Engineer Gilbert po yung isang application. Parang yun alala ko. We are on the third reading na rin po, di ba? Okay po, Mr. Secretary. Aprobahan natin. Ay, okay. Yes po. Mr. Secretary, please. Third reading. Third reading. Item number 10. Item under third reading, number 1, resolution number 2025-85, a resolution favorably endorsing the request of Mr. Salvador Rodriguez for the proposed commercial sand and gravel project located at the Bindin River, Barangay Mainit, Brookston, Palawan, sponsored by Councilor Tulli. Okay, may I see na Unanimous. Okay. Ito po. Okay. Resolution number 2025-85, a resolution regularly endorsing the request of Mr. Salvador Rodriguez for the proposed commercial sand and gravel project located at Kabindin River, Barangay Mainit, Luz Point, Palawan, anonymously approved by the member. Item number 2, resolution number 2025-86, a resolution favorably endorsing the request of Mr. Gilbert Ariola for the proposed commercial sand and gravel project located at the Bindin River, Barangay Mainit, Brookston, Palawan, sponsored by Councilor Tulli. Palawan,
Salamat po. Mr. Temporary. Yes po, Councilor Rodriguez. So we are still on item number 6, question hour. Nangyari nandito na rin po ba yung ating concern, ano po, personnel para sa aking katanungan? Meron na po bang nagpatawa? Do they leave any copies ng nagawa nilang proposed plan po? Budget plan? Para for reference na lang rin po ng bawat konsyal na nandito. Nandun din daw po sa basic Sige po. Okay. So with that po, Mr. Temporary, I will reserve it na lang po on the next regular session po. Okay. Panis. Okay, please take note na lang po, Mr. Secretary. Yung sa palay ko kasi, wala si SB Kulili. Hindi naman ganito kasi isa na Okay po. Pero based dito sa attendance natin, kinabang po ni Sir, ano po yung Ordinance na yung sa ano po, wetlands. Mamaya po. Mamaya na lang. Meron. Meron ba? Okay, kay Sir, ano na lang po? Dito ka na lang po, Sir, Sir Mark. Pero kasi feeling ko namin. Wala pa. Okay po. Thank you po, Sir Mark. Yes, Councilor Sagrada. Thank you, Mr. Ibarra. So, thank you sa ating representative from Bicol. Since wala dito yung ating kasama na social clearing na siyang talagang nagpatawag sa inyo. Pero ang kanyang concern po kasi, may mga concern din siguro yung mga kasama. Nakikita ko may concern din. So yung main concern ng ating kasama na nagpatawag sa paliko ay patungkol sa mga bills, no? So tigit ay ang napapansin ng mga consumers yung kumbaga yung bill minsan bago magbigay sa mga consumer, kumbaga naipon na parang walang parang sa tao. Yung mga provider. Kasi ako experience ko rin din sa akin sa palikuan tayo na parang minsan nag-debase ang paliko doon sa mga previous bills. Ang very so, hindi naman natin ma-perfect talaga, pero average na lang yung kami nakuha. No? Katulad sa akin, nung nakaraan, mababayad ko lang ng higit 30,000 sa 1 week o 2 weeks. Lumabas na naman ang bill na 5,000. Hanggang naipon na naman, sumabot na naman ang 50,000. So, naguguluhan din kami. Bilang mga consumer, minsan wala kang sa'yo, wala kang pangkunan. Biglang lalabas yung bill na napakalaki. Ano mangyari? Natakil na yung linya. So, yun yung ilang mga concern, no? Sir, mula sa paliko. Gustong malaman ng mga kasagutan ng paliko para po dyan. Okay po. Bago pong lahat, magandang umaga po. At kukunin na rin po namin itong chance na to para magpasalamat upang makuha rin makapag-explain din kami sa taong bayan kung ano pa talaga yung actual na nangyayari with regards sa mga biddings. So, regarding po doon sa inyong katanungan about sa yung biglang pagtaas ng bill, ano po, sa ngayon po kasi,
Bibigyan ko lang kayo ng a little bit na knowledge with regards po sa ano ba yung status ng ating mga power supply dito sa Palawan. So, sa ngayon po, ang Palawan, based on forecast, ay nangailangan ng 78 megawatt na power supply. Sa ngayon, only DMCI lang po na may capacity na 25 MVA ang naiiwan o yung meron tayong tinatawag na SAGR o yung subsidized na binabawas sa mga consumer. The rest of that is katulad po ng Delta P, PPGI at saka DMCI, sila po ay nakapasok na po sa EPSA o yung tinatawag na Emergency Power Supply Agreement. Delta P po ay naka-TPSA pero ang operation niya rin po is yung tinatawag na True Cost Generation Charge rate. It means na nag-ooperate po yung mga power plant base sa kanilang operational expenses na sinisingil directly sa mga consumer. Ito po ay isa sa nakakadagdag sa ating bill. Kaya kung titignan nyo, makita nyo sa inyong bill na pumapalo po ito sa ngayon na I think 17.5 something. So, isa po yun sa nagpataas na ating bill. And with regards naman po kung ano ba ang ginagawa ng Paleco para maibalik sa dating rate. Sa katunayan po ay meron ng pumasa na 40 megawatt na approved ng ERC. Ito po yung Delta P. Meron din tayong kasunod na ongoing hearing is yung 15 megawatt ng DMCI. At meron pong susunod na isa lang yung SIPCOR na meron din capacity ng 20 megawatt. Ang 40 megawatt po ni Delta P, ito ay pumasa na. Kaya lang kailangan niya pong mag-comply muna ng subsidy agreement sa NPC, connection agreement sa Paleco. At the same time, kailangan niyang kunan ng permit yung kanyang makina upang tumakbo. So ito po yung minamadali ngayon ng pamunuan ng Paleco na kung maaari, bago matapos ang taon, ay ma-approve na at bumalik yung o mababa na yung rate natin. So hindi naman totally ito maibababa. Pero malaking tulong po ito kasi ito ay 40 megawatt. With regards naman po doon sa late na nakaka-receive o yung sinasabi nyo hindi kayo nakaka-receive po ng bill. To be honest po with you, ang kalagayan po ng Crosspoint is kulang talaga ng meter reader. Pero hindi po ito nang mahulugan na hindi accurate ang kanilang reading. Kamakailan lang po, April, dahil nga sa masyado ng tumambak yung mga hindi nakapagbabayad ng kanilang bill na umaabot paminsan ng halos 60 months, 24 months o katumbas ng 5 taon. So ang ginawa pong ng main office is nagpakandak po ng task force para yung mga yun po ay masingil. Sa kasamang palad, nahagip po pati yung mga nagbabayad po ng monthly. So, dahil nga yung iba ay nahagip po ng dahil hindi po sila nakaka-receive ng sinasabi niyo po na bill. Ang sitwasyon po kasi ngayon, ang capacity po ng meter reader natin is tama lang po talaga sila na maka-ikot, maka-read. Pag may spare time po sila, doon na po nila binubuhos yung pag-bill serve. So kung anong area na lang po yun, yung maabot nila bago po magkaroon ng panibagong cycle, yun lang po yung maaabotan ng bill. Ngayon, ano po ba ang ginagawa ng Paleco para magawa ng paraan dito? Sa katunayan po ay last year pa, patuloy po yung pag-propose namin ng mga naghanap po kami ng mga contractual meter reader. Kaya lang po wala pong nag-apply last year pa po. Yun po kasi ang magiging po nila dito is contractual. So 5 months lang po ito. So yun din yung isang
nakikita namin dahil baka siguro wala nag-apply dahil unang-una. Bago pa po nila magagamay yung area, mga kabisadong area, pa-enda sila. Kung tatanungin niyo po ano po ba ang hakbang ng aming main office with regards sa regularization para matuloy-tuloy yung meter reader namin. So para wala nang alisan. So sa ngayon po ay inaantay lang namin ang ma-audit kami ng, kung di ako nagkakamali na para makita nila kung ano ba talagang kakulangan at sila na po yung mag-advise para kasi nag-request na po kami yan before, baka pwede namin magdagdag kami ng plantilla. So hindi po kasi na-approve yun. Kaya patuloy po yung contractual hiring po namin sa ngayon. So yun po nangyari. Yes po. Sa ngayon po, ilan yung meter reader dito sa Fox Point? Hindi lang po yan, pag sa pong Brooks Point, ang sakop po niya na Espanyola, Batarasa, Calaba. Automatic, tatlong munisipyo yan ang sakop ng Apat po, Espanyola, Batarasa, Calaba. Mismo itong Brooks Point. Sa katunayan po, meron po kami 4 na regular. Ang ginagawa po nila dyan is cycle po yung sa Balabak po, para males na po yung ikot ng ating mga meter reader. Yung mismong lineman po na naka-appoint doon, sila na po yung dinesignate namin na mag-reading. And then, ang iniikutan na lang po nila yung Espanyola, Batarasa, at saka Brooks Point. talagang kulang na kulang ay ang munisipyo pa nag-iikot din na tapos. So, talagang hirap nila magampanan. Napakalawak. Hindi naman siguro sila si Superman, di ba? Ako. Sa tingin sila, pati kulang na eh. Kasi yung Fox Point, alam naman natin lahat na maging sa mga kasulog-sulugan, sa parang may mga linya na ng kuryente sa proyekto ng mga kasabay. Pero wala, dapat talaga magawa ng kalito. Magkaroon ng karagdagan sa antilya. Totoo rin talaga yun na nasasabi mo kung magkaroon kung passport tapos 5 months lang. Kasi walang manangas magkaroon. Kasi tama naman yun, hindi pa kabisado yung lugar. Tapos may pagkata niya. Hindi pa kamay talaga yung nakasusukan. Dapat yung mga magawa ng tulong. Hindi lang naman yung tao yung problema natin. Ang tagal na yun, di ba? Yes po. Matagal na yung problema yan. So, ang palay ko naman ay hindi naman government eh. Cooperative eh, di ba? So, lahat naman ng consumer ay automatic na isa ng cooperative. So, sa tingin ko, pwede naman magawa sa mga paraan. Magkaroon ng plantilla. Kasi cooperative naman tayo, hindi naman tayo cooperative. Yes po, para rin po sa inyong kalaman, actually, meron na po kasi talagang proposed last year pa, kaya lang hindi siya na-approve po ng NEA. So, yun po yung kailangan namin muna yun yung patuloy po na ginagawang hakbang na aming opisina na ma-approve po yung nasabing additional manpower, especially sa meter reader at saka lineman po. So, yun po siya. So, kami rin po ay umaasa na mag-run po ng NEA yung aming additional plantilla. So may additional na katanungan, dito sa issue ng yung pagkakopro ng linya, may tawag kasi daw sa bukid na may, ako rin nakapangalan sa akin, number ko na pangalan ko sa paliko. Ang problema doon, bakit hindi i-allow ng paliko na i-reconnect, na pumunta na sila sa paliko para bayaran yung bill, para ma-reconnect. Hindi na magbayad yung paliko, ang kailangan daw ako pa magbayad doon. Bakit? Ganun. Okay po, linawin po natin dyan. With regards po sa mga ganyang scenery, lalo na yung isang kontador ay nakapangalan sa ibang tao, ang ginagawa lang po namin dyan, o hinihingi lang po ng aming teller is authorization galing sa tunay na may-ari. Bakit nga po ba ginagawa ng palete yung mga ditong scenery? Kasi may mga, sa dami po ng mga na-encounter namin problem, yung iba po kasi disconnected na. Kinukuha po yung, or parang kiniklaim nila na sa kanila yung kontador na yun. Kaya humihingi kami ng authorization kung talagang authorized siya
For example, nakapangalan ko sa inyo. Ako po yung nakiklaim ng Metro na yan ay talagang amin. Kaya lang magkaiba po ng pangalan. So kailangan ko humingi ng authorization galing sa inyo na yun po ay inaalam nyo. O meron talaga tayong maayos na usapan with regards po sa Metro. Kasi nangyayari po dyan, yung iba po na na-energize, naghahabol po yung talagang tunay na may-ari. So nagkakaroon po na parang kami nadadamay sa mga alitan po nila. So para sa ganong paraan po kung bakit kami humingi ng authorization is para ma-secure na ito po legit at walang problema dun sa may-ari. Tatanggap naman po namin yung bayad po niyan as long as makapagbigay po kayo ng authorization doon sa pinapagamitin ng inyong kontador. Yung kasi ang tawas ko sa bukid, hindi na raw talaga ng opisina niya yung bayad para mag-connect. Pero yung mga taon, mga photo na nag-screen sila, wala pa rin ganun naman kasi mga requirement. Basta sinira lang na connection, na-connect. Pero may mga kasi, kumbaga, yun ang nangyari na hindi ako pwede na hindi ako magbayad sa atin. Hindi po totoo yun. Ang kailangan na po namin is authorization. Enough na po yun. Hindi na wala kasi nasabi ko, pero na nangyari sa sarili na papago-bago na yung mga sistema. So yun lamang po sir. Padala lang po kayo ng authorization doon sa paggamit niyo po ng kontador. Thank you. Sir, temporary. Thank you po. Thank you very much. Kasama ko ay Secretary sa Paliwan. Thank you po. Sa akin, Sir Mark, may tanong ako. Po. Sa computation niyo po, dito sa Brooks Point, ilan ang kailangan na meter-reader niyo po? Sa katunayan po, nung time na marami kami contractual, na 8 sila, nakakompleto po nila yung cycle. Kompleto po talaga yun siya hanggang mula sa reading, billing ng bill serve, nakakapag-issue rin sila ng notice of disconnection, at also nakakapag-conduct po sila ng putol. So sa ngayong scenery, hindi po nila nagagawa yun, kundi dalawa lang yung nakafunction nila. So reading, and yun nga yung bill serve, which is sometime, kapag abutan na sila ng panibagong cycle na naman, stop na po yung bill serve. At divert na po ulit sila sa reading. Ganun po yung nangyayari. Any question po? Any numbers po? Meron ba? Question? Wala na? Thank you po, Sir Mark. Maraming salamat po sa oras po. Sige po, maraming salamat din po sa inyong pag-invite. Kailangan po, magandang araw po. Thank you po. Resource person para sa ating mga katanungan. Ma'am Sol, dito po sa podium. Sige, dito na lang kayo. Dito. Yes, Dr. Angela Alita. Sir Temporary, pasensya na po. Kausap ko si SB tungkol po sa PIP natin dito sa SBO yung mundo. Kaya ng kwata kanina. Hindi na po kasi, siya rin daw po, hindi na po siya familiar. Kasi kahapon na lang daw po nakuha yung proposal po ng budget. So ano na po ba yung ng budget? Okay, sa tuwing tatakin natin. Tatakin na lang yun. Question na po. Pero SB, ako, okay lang po natin na po namin sa Dala po nila po. Dala po nila pati yung soft copy. Apo. Okay. Pagpapropose. Apo. Next week. May suggestion po si SB Kulili, if the body would allow daw po ba,
kailangan daw po ba siyang pumunta dito so we could tackle the budget for the meantime? Bago daw po. Kasi nakapresenta po sila doon kay Mayor ngayon, pero hindi pa naman po na Hindi pa na-aprobahan. hindi pa na-approvehan po. Kung maantay daw po ba natin siya, okay lang. Apo, Pwede na naman. naman. SBB, Dala niya yung copy. okay lang po. Mga 10 minutes, makadating po kayo dito. Kaya mo kayo. Diba? Oo, kasi kailangan din dito sa kanila. Sa webcam. Kailangan din sa webcam. Thank you po, Steve. Thank you po. Salamat po. I-defer na lang po muna do yung pagtackle ng SBO funds doon. Ibang office po muna itatakil sa MDC. Tapos within 5 to 10 minutes, punta raw po sa SBD. Thank you, Sir Ken Parari. Okay, thank you po, Councilor Manilo. Mr. Temporary Presiding, First po, I move for a 10-minute recess for us to be able na kumpay po yung ating maging opponent po sa ating mga katanungan. Back to our order of business. I-ano ko lang po. Motion mo, suspend committee. Papa-aprobahan ka na ba? Okay. Ay, dito. Motion na sa finance. Mr. Temporary, I move for the suspension of our internal rules, particularly the order of business. We are on item number 8, I believe, Mr. Temporary, and let's move forward the item number 9, calendar business. Second reading. okay po. Committee report ko lang po itong dalawa. Ay, So, sorry. ito item number 9. Ay, hindi. Akala ko papalubahan mo na. Hindi ko na Naka-sign niya sa isa. naka-assign. Hindi ba ito naka-assign? Hindi pinapa-urgent siya. Nakasama sa atin na. Nakasama yan. Unassigned siya. Ay, hindi nasabi na siya. Ito na first reading. Pero Hindi lang nakalagay. I-ano naka-assign po, Mr. Chair. Okay. Baba, yung sa finance. Point ko sa budget ko yan, committee report. Ay, committee report yun. I-report ko muna pag Pati ito ata. Hindi, Isa lang yan, board. big yan, big. Sabi, Mr. Chair, may I Okay. request the floor. Councilor Peña. Thank you po, my fellow councilors. Magandang umaga po sa ating lahat. So I have here a local health board resolution po, strengthening vape control measures in local government unit of Brooks Point to protect public health and promote a vape-free environment. So last time po, we come up to sa local health board quarterly meeting, and the local health board decided to draft a resolution po regarding sa strengthening ng vape control dito sa ating bayan. Gawa nga po na dumadami na ang mga kabataan, especially po ating mga minors na bumibili at gumagamit po ng vape. So although di naman po siya pinagbabawal, ang nasasaklaw lang po sa resolusyong ito, strictly pag-implement po sa mga given areas na bawal po sa nagamitan ng vape, especially po tulad ng mga school, government offices, mga healthcare facilities at saka public transport terminals po. So, ayun lang naman po siya. So, any question po, the proponent is now accepting any questions. Yes po, Councilor Rodriguez. Yes, Councilor Rodriguez. Mr. Chair, nais ko lamang po tanongin sa ating galang-galang SB Jason Sispenye. Maganda naman po yung kanyang panukalang ordinansa, pero
resolution, maaari ko po bang malaman kung ano yung enforcement agency regarding po sa ordinance. Ito lalo pa ang tinutukoy po natin na dito sa resolution na ito ay mga minors. Ano po ba yung naatasan ng ating lokal na pamahalaan para sila ay ano po ba sitahin or sila ay pulihin? Ano po? Thank you. May I, Mr. Edwarari? According to our sa local health board, ang plan po kasi after ma-approve po ng resolution ito, ibibigay lang po ito sa mga areas kung saan po bawal mag-conduct ng vape. For example po sa mga schools, sa government offices na areas po, mga healthcare facilities po at public transport terminals po, magbibigay lang po ng copy. Pero hindi po ako sigurado, as my wisdom, I'll tell you honestly, hindi po ako sure kung ano po yung pinaka-main na agencies na magbabawal po para doon. Pero as far as I know po, magbibigay lang po ng copies and bahala na po yung designated areas na yun na mag-control ng yun, regarding that jurisdictions po. Pero amendable pa naman po ito. If may gusto po kayong ipasok, I feel free po. Kung mayroon po kayong gustong isuggest na enforcing agencies po, mas maganda po. Okay po. Mr. Temporary, Councilor Rodriguez. with that, I move for the close the interpellation para magbigay daan po sa ating proponent na maaprubahan ang kanyang magandang resolution po. May I, Mr. Temporary? Thank you po. Now, I move that local health board resolution strengthening vape control measures in local government unit of Brooks Point to protect public health and promote a vape-free environment be approved and adopted for second and final reading in today's regular session. Second. Second. A local health board resolution strengthening vape control measures in local government unit of Brooks Point to protect public health and promote a vape-free environment. Approved and adopted by this open body. Thank you po. Dr. Lamina, I'm recommending for the temporary postponement of the order of business. Can we go back to question hours and then according to the councilor? Thank you po. let's go back to question hour. Ayos. Councilor Rodriguez. Maraming salamat po sa ating temporary presiding officer. We are on the question hour na rin po. Kanina po, ang inyong lingkod ay nagbigay katanungan lamang po. Pari po pong ulitin para marinig po ng lahat. Regarding po sa ating proposed budget sa SBO. Ngayon po ay araw pa kung saan ilalatag na po sa MDC yung ating mga budget plans. Pero naging kaugalian po actually ng Sangguniang Bayan na malaman mo lang po ng mga kapwa ko konsyales kung ano yung mga proposals as well as kung ano po yung mga plano. Wala man lang po kasi dumaan na proposal kung ano lang po ba yung nilalaman ng mga plano natin. And mangyari na dito lamang po kasi wala rin pong knowledge na nakuha or information na nakuha yung ating committee chairman ng finance. So, ni-request po ng yung report kanina na kung maaari po bang makita man lang po sana yung budget proposal para sa 2025 to 2026. Yun lang po. Sino po ba yung dapat natin maging po? Yes, Councilor Rodriguez. Kami daw bago ask
question of the Councilor Rodriguez in regards to the proposed EIT of the Sangguniang Bayan Project. Dito ko naman para marinig namin siya. May kopya ka? Pero si Miles. Thank you, Mr. Temporary Presiding Officer. With regards to the question of Good Councilor Rodriguez, regarding to the proposed 2026 EIP as to the program projects and activities to be funded under this office. Mr. Temporary Presiding Officer, I apologize that this matter, actually yung kopya po nito ay kahapon ko lang nahawakan. And kahapon ko lang din alam na ako ay officer in charge to the office of the Vice Mayor. And kanina ay nakaschedule for NDC. And si Councilor Perales and Councilor Nathan kanina doon. At may mga proposed PPA na may mga yung existing at may mga new. And I believe na maganda rin na discuss ito. And after the presentation to the MDC, ang MDC naman hindi ganun kapusisi. Hindi ganun kapusisi sa dapat pag-approve. At kaya mas maganda rin pagkakataon na dito mismo sa Sangguniang. In fact, after the presentation and adoption of the MDC of all AIPs ay babalik sa atin sa Sangguniang Bayan. Pero as particular to the PPA AIP of the SBO, maganda na matalakay din dito. At this juncture, Mr. Temporary Presiding Officer, I will give the opportunity, the floor to Madam Miles para po may present at may discuss po sa atin yung mga proposed program projects and activities for 2026 at may mga changes, Ganda na si Miles. Okay. I think, Mr. Chair, just for 5 minutes, siguro kinukuha lang yung files. Okay. 5 minutes sir. Yung kanina, isa tayo po. Tinanong ka rin ni Speaker. Ito pala ito po. Okay na. Nakatanong mo. Wala rin. Wala tinanong ka. Sa Kenisik. Sama na yung gusto. Ako na yun. Inamin niya. Yes, Councilor. I move for the resumption of our session today. Tapos, Let's resume our session. Under ano yun, sa antiis. Under unfinished. Mr. Temporary, we also move for the suspension of our internal rules, particularly the order of business, and to go back to calendar of business under 8 unfinished business. Okay, we go to item number 9. Unfinished business. An ordinance establishing a policy for the preservation of wetlands within the municipality of Point Palawan, sponsored by Councilor Ulili. Yes, may I proceed, Mr. Temporary Presiding Officer? Yes po. Last session po kasi ay merong ilang katanungan dito sa ilang provision sa proposed ordinance na ito. Let's say,
yung pagdi-drilling, halimbawa, ng pang sariling bomba lang no, sa family use. Usually, yan yung sa ngayon ay maraming nagpapadrill. Meron kasama siya doon sa prohibited, regulated and prohibited na without complying the procedure stated in the proposed ordinance. Yun po yung tanong na nakaraan na i-garage, no? At kailangan sagutin. It's either yun ba talaga ay kailangan mag-comply siya doon? Kasi kung isang ordinaryong pamilya, magpapadrill siya ng bomba niya, hindi ba parang mahirap sa bahagi niya? Yun lang yung particular na yun na as a sponsor, hindi ko po naiklaro yun. So kaya nag-move that this issue be tackled this session, no? Para po mapag-usapan yan. Thank you po. Thank you po. Good morning po sa ating lahat. So yun po, with regards po dun sa clarification ng sa prohibited acts na nakalagay po dito sa ating ordinansa. Bali po, binis lang po namin ito lahat sa prohibited acts ng ating national laws. Sa Philippine Clean Water Act po natin, ito rin po talaga yung nakalagay. And then, based din po sa NWRB, yun din po yung talaga yung kailangan na requirements din po nila. Katulad nga, minsan nga, di ba kapag sa mga water system natin, kailangan may permit na sila sa NWRB, even yung mga small na ano lang. So, yun po is naka-inline sa national laws po natin. So, yun po yung may answer mo. Yung particular na requirements na yun po yung tinitingnan ng other members, no, na hindi po ba parang medyo mabigat sa isang ordinaryong household bago siya makakapag-drill, makapagpatayo ng kanyang kunwari, kitmatic pump, kailangan pa lang kumuha ng NWRB permit, no? Baka sa particular na requirements na yan ay hindi natin i-require na, no? Para hindi naman pabigat sa isang ordinaryong pamilya na magpapatayo lang ng kanyang kitmatic pump, magpapa-drill. Alam ko dati si Councilor Lagrada ay nagdi-drill, no? Okay lang, siguro kung yung magdi-drill lang kukuha, pero kung yung mismong nagpapadrill na isang, alam natin na isang subsistence farmers, tapos kukuha pa siya sa NWRB, ay okay lang kung local, ay national, hindi pa parang medyo pabigat na rin sa kanila. Kaya sa point na yan, yun yung nakaraan na discussion being raised by one of the SB member na pag-isipan natin baka pwedeng i-leak na lang natin yung particular na requirements na yan. Noted po doon, siguro i-ano lang po natin, parang i-categorize na lang po natin yung mga major projects man siguro na i-construct or whatever, mga major projects. Pero yung within communities lang po kung sa sariling pambahay lang, pwede naman po siguro i-consider natin. Yes, Councilor Lagrada. Thank you, Mr. Temporary Presiding Officer. So, yung po sa issue niya, sigurado magkakaroon ng problema. Ang CCC niyan, LGU. Kasi kung maging ang presidente
Mr. President, I think tama yung suggestion ni Ma'am Poli kanina. I-categorize natin ano yung mga water system na required ng MWRB permit. Kasi national permit yan eh. National permitting ng MWRB. So mabigat nga yan sa isang ordinaryong yung bahay niya ay kukulang pero gustong magkaroon ng digmatic pump doon. Tawag pa doon, meron pang isa yung pitsil. No, kukuha ka pa ng MWRB. Ako ay agree na i-categorize na lang siguro. Magdagdag tayo ng specific provision dito for those natawag ko doon, water system yung natawag doon or na ito lang yung gamit niya, ito lang yung mga kasangkapan niya o uri ay hindi na kailangan ng MWRB. Mr. Temporary. Yes po, Mr. Temporary. Ang Councilor talaga na-required ng individual clearance. Yung mga water refill station, kaysa nilang drilling, no? Kaysa drilling doon sa area, yung pa yung required talaga ng individual clearance, mga water refilling. Kasi hindi ko sa drilling. Meron kayo dito sa ipila na individual clearance yung water refilling station. Okay, Councilor Rodriguez. Maraming salamat po, Mr. Temporary Presiding. We are still on the unfinished business, right? So, in this manner, this representation would like to ask the good councilor from Barangay Pilan, Honorable Jonathan Taglada, to propose some amendments po sa ating ordinansa para nang sa ganun po yung kanyang mga idea kung saan ay akma naman po ay may sa batas na rin po natin at agarang maaprubahan na rin po yung ordinansa na ito. Para hindi na po tayo dito. Baka pwede maka-propose po ng some amendments po sa ating batas. Ganyan po yung ating mga kasamahan. Salamat po. May kopya ka na. Ay, anong particular section na nga yan? Yung Sa prohibited acts po ay ito talaga na yung kopya ko. Section 7. Basahin mo na. Basahin mo na. Additional ba yun? Amendments po, Mr. Chair, sa mga household ba? Ang galing. Balik tayo lang. Mr. Temporary Presiding Officer, may I proceed? No? I move that under prohibited acts, section 7, number 6, no person shall develop a stream, lake, or spring for recreational purposes without first securing a permit from the National Water Resources Council. Mr. Temporary Presiding Officer, I move that this provision by addition to specify that all spring development such as Jetmatic pump for household purposes shall exempt for the securing
the MWRP permit. I move, Mr. Temporary Presiding Officer. That ordinance establishing a policy for the motion of Madam, the proposed amendment of Councilor Lagrada Under Section 6, under under Prohibited Acts, and then under Section 7, Prohibited Acts, number 6. under section 7 Prohibited Acts, prohibited acts number numbers, particularly number 6. particularly number 6 we approve and adopted by this August body. Ako po yung Thank you, Madam. Thank you, Mr. Temporary Presiding Officer, and my fellow councilor. I move that an ordinance establishing a policy for the conservation of wetlands within the municipality of Brooks Point, Palawan be approved and adopted. Any objection or clarification? Hearing none, an ordinance establishing a policy for the conservation of wetlands within the municipality of Brooks Point, Palawan, approved and adopted by this August body. Thank you, Mr. Temporary Presiding Officer. Thank you, Councilor. Thank you po. Thank you po sa inyo. Yung identification ng ano. Okay. Sa Third reading na. Councilor Espinel. Before we go back to our order of business, paalam po muna sana ako mag-early exit. 7 p.m. kasi flight namin, mamaya na ako. Kaya paalam po. Thank you. Ingat-ingat, SK. Pasalubong namin ha. Huwag mong kalimutan. Pagka-suspend na rules, pwede mo pwede ako mag-request kung ano, halimbawa, committee mo na mag-request Pero ilan yung Actually, dito tayo. Hindi tayo review. Gusto ko sana Okay po, thank you. Let's continue po. Jason, Mr. Temporary, Yes, Councilor Rodriguez. it is actually of our internal rules for today's regular session. Okay, we resume our regular session. We are under question hour. Ma'am Miles. Please take podium. May mga ilang katanungan po. Everybody at the kami po. Hello. Eh, Yes, Councilor Rodriguez. On the minds po regarding po dito sa proposed plan para sa AIP po ng Sangguniang Bayan kasi actually ngayon ko lang po ito nakita. Meron po ba yung nakaraan kasi for comparison lang po sana yung halimbawa I'm very particular din po sa creation ng new position sa 6. So, ano po ba ito? Meron man na po bang anong tawag ko dito? Identification kung ano-ano mga nasabing positions po ba? And as well as ano yung
isa-isahin ko lang po muna. Sure po. Thank you po for giving me us the opportunity to justify kung ano po yung nangyari dito sa AIK Proposal 2026. Regarding po sa question po ni Nicole, meron po tayong anim, if you remember, last 2025, meron po tayong anim na new item proposal at hindi po siya na-approve. So today po, hindi po siya na-approve. So same din po yung items na yan. If you'd like to know kung ano po yung mga items, I could run down kung ano po yung mga items. So ito po yung mga items. Admin 8.1, which is Utility Worker 1. Admin Assistant 1, which is Computer Operator 1. Admin 8.2, Reproduction Machine Operator 1. Admin Assistant 1, Reproduction Machine Operator 3. Watchman 1, and then Admin 8. Ito po yung sa admin, supposedly po kasi driver 1 po ito, so I have to change dun sa kanilang, kasi nakalagay po dito, driver 2, which is admin 8.4. So kailangan po siyang palitan yung step increment po niya and also yung kanyang salary grade. So ito lang po yung mababago. So ito po yung anim na proposed na new item na nasabi na po last 2025 was not approved. So ngayon po, hopefully, maipasok po siya. So yun po yung sa anim na yun. Kaya po siya, when it comes to the computation po, ask po ako sa budget from Sir Rijay and he provided me noong sa SBO PS, Personal Services Fund, including all, kaya po lahat, kasi po this year, it was mandated na lahat yung sa mga department heads, sila na rin po magpo-compute ng kanilang mga PS. So he kindly provided me ng lahat ng PS funds ng SB. So lahat pati po yung pati po yung sa inyong item, kaya po siya mabot ng 2.4, ay computed na rin po siya. Yes, sir. On page, 2, nakita ko po dito kasi yung sa fuel, oil, and lubricant expenses ng mga councilors. Actually, kinocompute po yung sa Municipal Vice Mayor, 700,000 siya. So, divided by 4 natin dahil per quarter, di ba? So, 175,000 per quarter siya. Samantalang sa SB, 1,320,000 divided by 11, that is 120, and divided by 4 sa apat na quarter, that is 30,000. Now, madam, ang aking request lang rin sana, mangyari tayo ay nasa isang opisina, and ako po ay naniwala na yung role ng mga SB ay hindi lamang sa opisinang ito, hindi, kumbaga may ibang ginagampanan rin tayo sa labas ng opisina ito sa iba-ibang barangay. Maaari po bang wag muna natin ipasa ito sa MDC at pag-usapan muna natin dahil napakaliit po yung 30,000 kada quarter. Baka pwedeng malaki-lakihan naman po natin kasi in comparison nga, sabi ko, ang sa Vice, umikot din naman siya all over the munisipyo ng Brooks Point. Sa kanya, 175 per quarter. And then the councilors, 30. So, we can, we can use naman the other government vehicle para gamitin po yun during kapag may mga committee meetings po outside or yung mga ocular inspections na gagawin para po hindi naman masyadong left behind yung bawat kasi. For example, like kung may mga meetings sa ibang barangays na magagamit naman po yung government vehicles, meron kaming fuel allocation na pwedeng magamit. To enlighten din po, sir, can I answer po? Yung po dito sa fuel po, lahat po ng computation po dito was based from the previous proposal for 2025 and also kung ano po yung pwedeng adjustment. Regarding po sa fuel for the SB Council, ito naman po ay hindi na bago from the 2025 na fuel consumption, fuel allocation, fund allocation. Ang case na po dito kasi
meron po kasi meron po kayong rata po, di ba po? So, noong time po na ginagawa po namin ang 2025, meron po kasi ano doon na baka hindi nyo po ma-clean yung rata po ninyo kapag po, regarding po dito sa pag-ano ng fuel po ninyo. Yun po yung explanation, yun po yung sagot sa akin ng VM regarding po dun sa funds. And then, wala po akong binago. Just to clarify for everyone, to enlighten everyone po sa ating distinguished na SB Council, wala po akong binago or binawasan when it comes to the PS, the fuel, the travel expenses, as is po siya from the 2025 and even 2024 and even the 2025 proposal, nag-base lang po ako doon. So yun po. Kung meron po kayong changes na gagawin, ang advice naman po ni Sir Cairo from the MPDO ay ibabalik naman po ito. Yung ipapresent po ngayon kasi sa MPC Council, the full council meeting ngayon, which is ongoing sa Convention Center, ibabalik po ito for another review para po kung meron po kayong changes, we could also, tulad po yung sinabi po ninyo, papag-usapan ng SB Council. Yun po. Yes po, Councilor. Yung sa going ni SB Rodriguez ay yung particularly on the fuel issue ng comparison doon sa fuel allocation ng Vice Mayor at saka ng SB Manager. Yung discussion na yan, mabalik na naman tayo doon sa rata. Hindi kasi dapat mag-review na fuel allocation ng individual na ladies po niya. Kasi nga, on the closing, hindi naman talaga entitled tayo for fuel, ay rata. Pero, as we practice, ay naglalagay tayo ng fuel for SBO office. At doon natin internally pinagkakasunduan ilan paano ang allocation sa bawat SBO. Sa akin, baka yung adjustment doon ay pwede natin pag-usapan na Vice Mayor. Kasi ang gusto lang, ang mangyayari lang naman doon, kasi hindi naman tayo pwedeng magdagdag ng budget pa. O bawasan na lang natin, o bawasan yung budget ng Vice Mayor sa fuel. Taasan yung SBO. Kasi pag tinaasan mo yung SBO, siyempre yung pag dinivide mo sa elevate, tataas din yun. So yun yung pwede mangyari, no? At kung yun yung review, ay hindi yun sa level ng MDC. Pwede dito ng pag-usapan. So as is, pero pagbalik dito ng EIP, kasi tayo final approval, review, yung particular lang na yung EIP ng SBO, bago natin yung final approval, i-tackle, i-adjust yung observation ni with the Vice Mayor, of course. Mr. Temporary. Yes po. Actually, yung manifestation po naman po ay para i-request lang actually na baka pwede na kumbaga mataasan naman kahit po. Kasi ina-include po ng mga taga-SB siyempre yun nga yung kagaya nga po ng mga nasabi natin na hindi lang naman sa loob ng apat na sulok ng opisinang ito yung mandato natin. Kumbaga meron din tayo sa iba-ibang barangay which yun nga kung ano-ano mga committee yung hinahawakan po natin. So with that po, open naman po ako sa pag-uusap. Kumbaga before po natin sana maipasa doon sa MDC ay at least planchado na para pagdating po ng binalik na po sa atin at panahon na para aprubahan wala nang kumbaga opposite comments regarding to dito. The final approval naman po, sir, will be happening on October pa po. Ako, yan nga Yes, po. di ba po? So, hindi ba po nilang sa akin, sir? Yes, Councilor Lupi. Posible ba na
taasan ba yung fuel ng SBO without touching yung fuel amount of issue ng Vice Mayor. Kung pwede ba yun. Kasi ang mangyari niyan, huwag mo lang i-touch yung budget ng Vice Mayor. Pero dadagdagan mo, tataasan mo, i-increase mo itong budget for SBO. Magbabago na yung total sa kabuuan. Kumbaga, Kung let's say, ilan yung kabuuan natin gusto. Yes, SB po. Yes, bakit hindi ito, siyempre, proposal pa naman lahat ko. Bakit hindi natin ilagay? Ano ang recommendation ng mga isa ng mga sangguniang members, bayan members? Then, siyempre, idaan nyo sa chairman ng finance committee chairman para naman po ka-review, hindi present sa body, hindi po yung parang yung kabilang sideline yung magawa, hindi namin alam. Pag tingnan na doon sa maayos na po lahat. Kasi yun sa tingin ko yung usual practice. Kasi isa recommendation lang para po kung ano yung sinimento ng isang councilor, maibigay ko natin. Kasi hindi naman sila makakano sa atin kung ilalagay na natin kaagad. Kasi pag hindi po natin ilagay, hindi natin sinasabi. Pagdating ng supplementary, hindi naman may kasama. Yung sasabihin, priority dito, priority dito. Unlike sa ibang bayan po, nakalagay na lahat po. Hindi gusto ilagay yung mga sangguniang members. Dapat po, ganun yung ilalagay natin para pagdating na hindi na po question. Thank you, SB Bong. Siguro, pwede siguro natin pag-usapan na lang siguro ito. Kung dito si Vice para isahan na lang. Kasi pag wala rin si Vice, siguro maganda sa activity of the whole siguro. Kasi pag wala siya dito, ulit na naman tayo. Baka mapatagal. Magla-lunch na naman. Nakasamahan. Pero na siguro. yan lang rin po. Actually, gusto lang po namin talaga malinaw na at least kahit paano. Kasi nagulat na lang kami na doon na po pala sa MDC. Baka mamaya aprobahan, hindi pag bumalik dito, rambulan na naman. So, yan po yung ano lang namin na maganda, mainam, na mag-usap-usap rin po muna kung ano po ba yung mga magiging proposal po natin. Ayun lang. Yes po, Councilor Hayati Tugasa. Saka ano po, yung mga details na kakulako sa ng grupo ng Utrera para malaman din natin at saka makilala din natin kung pwede yung recommend. Okay, noted lang po. Pero sa akin na siguro pag nag-schedule na tayo ng para hindi ko na makaisahan na. Let's start lang po for Yes, SB Pulili. Yun lang ba yung comment natin dito? Kasi baka meron pa, para kasi makuha na kagad nila miles ngayon, tapos subukan nila na gumawa ng isang projection. Ito yung first proposal natin, yung projection. Then dito sa mga after comment, after suggestion, ito naman yung proposal, yung projection. Para, let's say, kanina, sa SPO fuel allocation, magkano ba yung gusto natin propose na to be increased? Ilagay na natin para may latag. Para magawaan nila, may latag. Ito yung existing natin for 14 million. 14 million na to. 14 million. 50 SB. 48 years. Oh, ito sa ngayon, di ba? Kung dito tayo mag-base, nasa 48 million plus yung total ng pay natin. Pero dahil may comment, gustong taasan, lakihan yung SBO fuel allocation. Ilan yung proposed amount to be increased? Para at least mapabago ka na kasi ng total mo dito. At maliban doon, yun lang ba? Baka mayroon pang ibang PPA na kailangan i-touch dyan, to increase, ano. So para at least, mayroon tayong comparison kaagad at si Vice, makita niya na kaagad. Ito yung unang version ng
ito yung mga PPE niya sa AIP na to. Pero after comment ng ilang ng SB member, so ito po yung ito yung kopya, yung issue niya. Para at least pagka sunod na pag-uusap, pag-usapan na lang agree or disagree doon sa mga At saka, yung internet dito, for ano ba, office, panglasa. Pero parang mahina, no? pwede ba ano, discuss mo po Yung saan po? yung kabuuan nito, yung proposal ng 2026. Okay lang po ba? Certain po. Ano na natin ngayon? Pwede niya i-discuss para lang may idea. Sa inyo. Kasi sa akin, maganda rin. Lahat ito, SBB. Yung sa AIT. Ay, sa AIP na. Ito na. Madali lang naman ito. Sa amin kanina, mga ilang Sir, ito po. Ay, okay. Okay lang po. Thank you po po, Ate Lily. To answer lang din po yung kay Hayate po. Currently po, we have 75 casual employees po ngayon, and then the computation po for the other general services that we start with it, kaya po 8.7 million po siya, is yung computation niya, kasama na po yung 430 wage rate for 2026, kinumpute na rin po namin yun, but we didn't consider yung bagong mandato po na gagawin po nila na 430 across, so JO lahat, except for the licensed employees like engineer or nurses. Pero across, nasa offices, 430 po siya. So hindi po yun yung na-consider when we come up with the computation of 8.7. But if we're going to remain the 75 employees for 2026, yan po yung more or less na computation po. And then, let me run through lang po dun sa AIP 2026 po, proposal. We didn't change anything when it comes to legislative services. Nandun pa rin po yung usual ni major output sa general supervision. So, support to the, hindi ko na po isa-isahin, yung tatlo, support to the local legislators league, the young NMYL, and then the MTFRB. So, as is po siya, yung natatnan ko po siya ng 2024, andyan na po siya, so we adopted it for 2025 and also 2026, so wala pa pong changes yet for that, but we added yung item na legislative administration program that we proceed with it po. Yung enhanced civic engagement and participation, honestly, existing na po siya. Ginagawa na po, hindi lang po ng SB office, but also other offices, yung sa work immersion and then sa internship program. Ang ginawa lang po dito is we formalize it so that makita po na, at nung orient po kami sa internship ng mga bata, whenever we ask kung ano yung function ng legislative, executive, ang lagi nilang sagot, hingihan ng tulong. So they really don't have the deeper understanding kung ano ba talaga yung function task ng ating mga legislators, even the executive office. So doon po, kaya kailangan nag-come up po kami ng formal na internship program for that. So inadapt lang po yun so that it will be, yung ating mga young people will be more educated and more aware doon po kung ano ba talaga yung function. Kasi I believe that sa Manilang Bayan, it's just a mini version of the Congress and the Senate. So they would know kung ano po talaga yung sino at kung ano po yung binoboto po nila. Secondly naman po is yung sa kanta ko capacity training. So, hindi lang po yung a-attend yung mga employees. So, we observe na yes, part of the IPCR, ma-attend po yung mga employees po natin. But the cascade of the knowledge, the rollout of the knowledge doon sa mga hindi umattend, that would be part po sana na para po lahat ay makapakinig at least a brief or glimpse kung ano po yung naging training outside. So, kanta ko capacity training, hindi lang, kasi I believe po when it comes to retaining the knowledge,
the application, the wisdom of application, isang part po yun is na ituturo sa iba, na ibabahagi po sa iba. Kaya ito po, instead of just attending the capacity training, but also the conduct, the sharing, the cascade, the rollout of the training learned, of the knowledge learned. And also, sustainability and social impact programs. Ito po yung sinasabi po ninyong Don Ezekiel, na may mga sitio visits po kayo, may mga pupunta po kayo, di ba po Mr. Temporary. Ang nangyayari po kasi wala pong separation ng kung ano po yung pondo para sa mga ganito, sa mga ganitong mga outreach programs, sustainability and social impact outreach programs, doon sa pondo para sa pagkain sa session. So kapag nagpupondo po kami para sa session, ang nangyayari po na nakukuha po yung mga items sa yun. So sana this time, sana po pag-usapan din po ng council, mapag-usapan na po, ma-distinguish kung ano pa yung para sa mga sitio visits, pag may mga yun po yung mga malatag. If you observe, napaka-conservative po ng ating target output, tagdadalawa lang. So if you would like us to enlighten, please enlighten us rather, kung ano po yung pwede po natin idagdag pa when it comes to sustainability and social impact programs. Kanda ka po kasi teacher din, going back dito sa part na ito. Yes po. Yes, sir. Pero pag-usapan na lang natin sa maraming kakapin. So, lagyan na lang pag-usapan sa Committee of the Whole Council. Okay, sige. Thank you. Advice. Okay, sige po. So, yun lang naman po. Yung mga nasabi ng mga isip ko, ano na lang sa may advice. Parot na lang para pag-meeting tayo. I-alay ka sa Thank you. Thank you po, everyone. Thank you po sa ating po mga SB Council. Thank you. Salamat po. Thank you rin po, sir. Mr. February, Yes po, siguro ang magiging process na lang po natin dyan sa ating propose EIP for medical services. After lang may present mamaya, kasi pag present yan daw sa English, ask is by kasi nandito na. So since ang sabi naman ng secretary ay babalik naman dito sa atin. So that's the time siguro yung pagbalik dito para hindi tayo rattle na nasa session na nagtatalakayan walang enough time na scrutiny ay huwag kong piliting tapusin ang pagkatumba sa decision. Maglaan ng committee meeting, ng committee discussion, particular para lang magiging smooth yung Please take note na lang po, Madam Secretary na. Para matapos. Usapan na dito kasi pagka yung na babalik na naman sa NDC. Kaya kung Hindi, yung ito ba? Kailan ang deadline para sa Puman? Ang MDC? October ba? October ba naman? EIP po, ang final submission po niya dito June na. October po kasi yung budget proposal po natin. Kaya po, ngayon po, ang pinapasaglit sa atin po EIP. Kasi po ang EIP is yung general fund, ilan po yung MOOP. Kaya po, in-encourage po, nataasan na, para po hindi man siya ma-aprobahan yung buong order sa mga supplemental. Kaya po tayo po supplemental ng EIP. So, katulad po, halimbawa po sa MOOE nyo, gusto nyo po 20 million. Ngayon po, pagdating po ng budget proposal, doon nyo pa lang po siya hati-hatiin. So, dito po, decentralize pa lang po siya. O kaya po, in-encourage po na taasan nyo na para... yung kaso, sinagat ka kasi. Opo, Sinagat mo ba kagad? Hindi nyo ilagay lahat. lahat ng gusto nyo, Ang boss nyo, hindi nyo ilagay ilagay sa naman. Capital outlay, 5 million. Pagdating sa budget, hindi naman lahat kukunin yung doon. Doon po siya, himay-himay. Kasi kung nilimitahan mo dyan, pagdating sa budget, hindi ka naman. Yun lang po. Kung ilan lang po yung EIP nyo, ito lang po yung sa budget. Actually, Mr. Chair, Ang EIP kasi, proposal yan eh. yan nga. Kaya dapat ang gusto nyo, ilagay nyo sa
pang tumaas. 50,000 pesos only. And the above named committee recommends to the body for the approval of the said measure. Lahat naman po ng kailangan at requirements po para maaprubahan ito is nasabot naman po ng Barangay Calasagen. And Mr. Secretary, I move for the suspension ng ating rules, particularly sa order of business, and we move sa second reading for the approval ng nasabing committee report ni SB Nathan Nakatila. Okay po. We go to item number 9 under business for the day second reading. if the body don't have any question, I move for the approval for the resolution approving the annual budget of Barangay Calasagen for the calendar year 2025 amounting to 6,650,000 pesos only. Second. Any objection or clarification? With that, hearing none, that motion now approved and adopted by the Zoning Body. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I move for the resumption ng ating internal rules to go back po sa committee report. Okay, we go to committee report, item number 8. Pleasant morning to everyone. I am here, the joint committee report on infrastructure and communication as well as the committee ng environmental protection sa panguna po ni SB Victoriano Malindi. Regarding po ito sa naging request ni Mr. Ernie De Los Santos for his request for the SB endorsement para sa kanyang proposed business na mini gasoline station located at National Highway, Barangay Salugon for the issuance ng SEP clearance mula po sa PCST. And hindi ko na po basahin, Mr. Temporary Presiding, ang findings, but the recommendation is for the approval ng said measure for its second and final reading. And may I... sige. Any question? No question. No questions, suspending temporary suspend the order, the order of business, and we could go to the item number 9, unassigned business, so we can proceed on the approval. Okay. We go to item number 9 under business for the day second reading. Okay po, wala po ba? Mangyaring wala na rin po katanungan ng aking mga ibang kasamahan. I move that the resolution endorsing the proposed business ng JP Gas Retailing Station situated at National Highway, Barangay Salugon, Brooks Point, Palawan, be approved and adopted on its second and final reading. Any objection? Any clarification? Hearing none, that measure is now approved by the Zoning Body. Salamat po. Yes po. And for the assumption of the Okay, we go to item, ano na ba tayo? Item number 10. Asawa? Adjournment. Announcement na. Oo nga pala, tapos na. Announcement. Adjournment na kayo. Announcement. Announcement. Kailan po papamili po si Committee Chairman ng Finance para at least kahit paano matalakay po natin yung mga dilim mga sa resolutions eh. Ano sa mga ba? Sila pa. Ano na, announcement nila. Ay, hindi pala sila kasama sa ano natin, team building. Kailan team building natin? May 11, excited na yung... Excited na sa 9-11 daw. June. Ano po yung Monday to Wednesday? Anong mga pakulo nyo doon? Para mag-attend kami. May nakatupis doon, may nakatupis.
temporary